Paano kung ang taong kinasusuklaman mo ay siya palang nakatakdang maging asawa mo? Tatanggapin mo ba siya bilang iyong kabiyak, o tatanggi ka ng walang pag-aalinlangan? Ito ang kwento ni Akane at Saito, dalawang mortal na magkaaway na nauwi sa pagiging mag-asawa. Nag-umpisa ang kwento kay Akane, na muling pinagagalitan si Saito dahil sa kung ano-anong kalokohang isinulat nito sa kanilang journey entry. Hindi pa natatapos doon ang inis ni Akane, halos lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay sinisisi niya kay Saito. Iritang-irita ako sa iyo, Saito, sigaw ni Akane. Hindi mo ba pwedeng ayusin yang ugali mo? Para may saysay naman ang buhay mo, sagot ni Saito, habang nakataas ang kilay. Mas maigi pa siguro kung magbasa ka ng libro kaysa ubusin ang oras mo sa kakainis sa akin, dagdag pa niya. Ngunit sagot ni Akane, ayoko. Inaayos ko pa ang bulok mong ugali. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating si Hamari at sinaway si Akane. Tigilan mo na si Saito, baka mamaya umiyak pa siya, sabi ni Hamari nang nakangiti. Ngunit hindi pa rin tumigil si Akane. Siya kasi ang may kasalanan. Isa siyang basura, at napakapangit ng ugali niya. Napabuntong hininga si Hamari at tinanong si Akane, bakit nga ba lagi mong pinagagalitan si Saito? Natigilan si Akane, ni siya mismo ay hindi niya alam kung bakit. Basta alam niya na tuwing nakikita niya ang mukha ni Saito, gusto niya itong pay sa akin na parang langaw. Ganito rin ang nararamdaman ni Saito tuwing makikita si Akane. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Shisei, isang cute at mahinhin na babae. Siya ay pinsan ni Saito. Magkaaway na naman ba kayo ni Akane? Tanong ni Shisei habang nakangiti. Hindi naman, sagot ni Saito habang nakakunot ang noo. Inaapi lang nila ako at binubuli. Lumapit si Shisei at hinimas ang ulo ni Saito. Napangiti si Saito at sinabing, buti na lang talaga at meron akong napakabait na pinsan na laging naiintindihan ako. Samantala, patuloy pa rin sa pag-iisip sina Akane at Hamari kung bakit nga ba palaging pinapuna ni Akane si Saito. Baka crush mo si Saito, kaya lagi mo siyang inaaway, biro ni Hamari. Agad na nagliyab si Akane. Hindi. Kahit siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hinding-hindi ko siya mamahalin. Tumawa si Saito. Ako rin, kahit ikaw na lang ang babae sa mundo, hindi kita magugustuhan. Habang naglalakad pa uwi si Saito, tumawag ang kanyang lolo. Free ka ba ngayon? Tara, magkape tayo sa labas, yaya ng lolo niya. Wala akong balak makipag-date sa isang mabahong matanda, sagot ni Saito nang walang pasubali. Bukod pa dyan, may schedule akong libro na babasahin. Ngunit nagmatigas ang lolo niya. Apo, gusto kitang makasama ngayon. Saka, baka magbago pa isip ko tungkol sa pagbibigay ng kumpanya sa'yo. Ngunit tumanggi pa rin si Saito. Bukas na lang siguro, tanda. Grabe ka naman, nasasaktan mo ang damdamin ni lolo, kunwaring hinanakit ng matanda. Akala ko ba, mentally strong ka? Sagot ni Saito nang may pang-aasar. Sagot naman ng lolo ni Saito, kilala mo talaga ako, apo. At dahil kabisado mo ako, alam mong hindi ka pwedeng tumanggi sa utos ko. Sabay may isang grupo ng mga secret agent ang pumalibot kay Saito, kaya wala na siyang nagawa kundi sumama. Sa loob ng sasakyan, tinanong ni Saito kung saan sila pupunta, pero tumanggi ang agent na sabihin ang lugar. Pasensya ka na, Saito, sa selfish na ugali ng boss namin, dagdag pa nito. Pero wala lang ito kay Saito dahil sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Lumalabas na ang lolo pala ni Saito ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Japan at ang buong bansa ay nakapaloob sa tech company nito. Maya-maya, habang payapang nakatambay si Saito sa lugar na kanilang pinuntahan, biglang dumating si Akane at sinabing, bakit andito ka, basurang Saito? Sagot naman ni Saito, pinapanta ako dito ng lolo ko. Pero lumalabas na si Akane din ay pinapanta ng kanyang lola. As always, walang payapa at tahimik kapag magkasama ang dalawa. Nag-away na naman sila at nagtatalo. Pinapatigil na ni Saito si Akane, pero sadyang mabunganga ito at hindi tumitigil hanggat hindi siya nagsosorry. Kaya't sinabi ni Saito, susundan mo ako kahit saan hanggat hindi ako nagsosorry. Sagot naman ni Akane, oo. Hindi ako titigil ng kakabunganga hanggat hindi ka nagsosorry. Natigil sila nang dumating ang lolo ni Saito at ang lola ni Akane. Sinabi ng dalawang matanda, sumama kayong dalawa. Nagdiwang sila, pero hindi alam ni Saito kung para saan ang pagdiriwang. Habang nasa lugar, napansin ni Saito na puro juice lang ang iniinom ni Akane at hindi ito kumakain.
Kaya tinanong niya, bakit puro juice lang ang iniinom mo? Ba't hindi ka kumakain? Sumagot si Akane, nawawalan ako ng gana kumain kapag nakikita kita, kaya iinom na lang ako ng juice. Hindi pa dito tumigil si Akane, nagbunganga na naman siya at kung ano-ano ang sinasabi. Natawa ang lolo at lola nila at sinabing, natutuwa kami na makita kayong close sa isa't isa. Pero tumanggi ang dalawa, sabay sigaw, hindi kami close. Maya-maya, tinanong ni Saito kung bakit sila pinapunta roon. Sumagot ang lolo at lola nila para magpakasal. Nabigla ang dalawa at halos mabaliw-baliw si Saito sa narinig. Naisip niya, isa ba itong code o hidden message? Ganoon din si Akane, halos mabaliw siya sa kaiisip kung ano ang ibig sabihin nito. Inulit ng dalawang matanda, pwede na kayong magpakasal kapag tumuntong kayo ng 18 taong gulang. Kabang-kaba ang dalawa sa mga sinasabi ng mga matanda. Kinuwento ng lolo ni Saito na matagal na silang magkakilala ng lola ni Akane. Simula pa noong bata pa sila, may gusto na sila sa isa't isa, pero palagi silang nagkakalayo ng lugar. Hanggang sa makahanap sila ng kani-kanya nilang asawa. Ngunit nang namatay ang asawa ng lolo ni Saito at namatay din ang asawa ng lola ni Akane, nagkaroon sila ng pagkakataong mahalin muli ang isa't isa kagaya ng dati. Dinagdag pa ng lolo ni Saito, nakatadhana talaga kami ng lola ni Akane sa isa't isa mula sa simula pa lang. Kaya gusto ng lolo ni Saito na tuparin nilang dalawa ang pangarap nila ng lola ni Akane na hindi natupad. Sinabi rin ng lola ni Akane na magpakasal siya para sa lola niya. Pero tumanggi si Akane dahil masyado raw itong makasarili at ang pagpapakasal ay sariling desisyon, hindi desisyon ng iba. Sumang-ayon si Saito sa sinabi ni Akane at idinagdag, wala akong intensiyong pakasalan si Akane. At higit sa lahat, hindi niyo kami pwedeng pilitin na magpakasal ng labag sa kalooban namin, lalo na sa bansang ito. Natawa ang lolo ni Saito at sinabing, inasahan ko na ito ang sasabihin mo, kaya hinanda ko na ito. Ipinakita niya ang isang asong ulol na nakuha nila sa kalye. Binyantaan ni lolo si Saito, ibibigay ko sa asong gala na ito ang kumpanya natin. Sa henerasyon mo magtatapos ang Hojo Group. Kinabahan si Saito dahil kahit parang kabaliwan ang sinasabi ng lolo niya, may posibilidad na gawin niya ito dahil kilala niya ang lolo niyang baliw. Maya-maya, pinalapit si Akane ng lola niya. Lumapit naman si Akane, pero may bamulong ang lola niya na nagpangilabot sa kanya ng todo. Binalaan silang dalawa na kailangan nilang magbigay ng sagot sa alok sa loob ng 3 araw. Kung hindi, matatanggap nila ang parusa. Iniwan na sila ng dalawang siraulong matanda. Tinanong ni Akane si Saito, ano gagawin mo? Papakasalan mo ba ako? Pero hindi rin alam ni Saito ang sagot. Kaya si Akane naman ang tinanong niya, papakasalan mo ba ako? Hindi rin alam ni Akane ang sagot dahil hindi niya naasahan ang mga nangyayari. Biglang nag-iba ang asta ni Akane, kaya napatanong si Saito, ano bang sinabi sa iyo ng lola mo? Dalawang isip si Akane kung sasabihin ba niya, kaya tumanggi na lang siya. Dahil dito, nagtampuhan ang dalawa. Kinagabihan, kausap ni Akane ang kaibigan niyang si Hamari. Patanong niyang tinanong, halimbawa, napilitan kang magpakasal sa isang lalaki dahil sa kalagayan ng pamilya mo. Ano ang gagawin mo? Sumagot si Hamari, wow, parang ang corny naman yan. Pero kung ako yun, tatanggi ako. Tinanong ni Akane kung bakit. Ang sagot ni Hamari, hindi ako papayag na magpakasal sa iba dahil may gusto akong tao, at ang taong yun lang ang papakasalan ko. Nabigla si Akane dahil hindi niya alam na may crush pala si Hamari. Wala naman itong sinasabi sa kanya. Tinanong ni Akane, may crush ka pala? Sino? Ngumiti si Hamari at tumangging sabihin. Tinanong naman siya ni Hamari, ikaw, may crush ka ba? Sinabi ni Akane, meron, pero sana mamatay na siya para mawala lahat ng problema ko. Sana bagsakan siya ng bulalakaw ngayon. Natawa si Hamari at sinabing, kung wala ka namang ibang gusto, pakasalan mo na lang ang lalaki. Mas gagaan ang bayarin mo kasi mahahati, at may mag-aalaga pa sa'yo. Pero sagot ni Akane, hindi naman yun ang importante. Iniisip niya na kapag pinakasal na sila, posibleng mangyari ang ginawa ng mga mag-asawa. Sumagot naman si Hamari, syempre, expected na ng pamilya mo na gumawa kayo ng next generation. Dapat 100 ang magiging anak mo. Namula ng todo si Akane at napasigaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa kabilang banda, si Saito ay labis na naiinis. Sa dinami-dami ng babae, bakit si Akane pa? Si Akane na mas masahol pa sa demonyo ang ugali.
Sinabi pa ni Saito na hindi kakayanin ng kaluluwa niya kapag nagpakasal sila. Dahil sa kakaisip, napansin siya ni Shisei at tinanong, ano bang iniisip mo? Mukhang stress na stress ka. Sinagot naman ni Saito, may hinihingi na naman ang lolo ko, at sobrang absurd nito. Bakit hindi mo nalang tanggihan? Tanong ni Shisei. Pinaliwanag ni Saito na nakasalalay sa kamay ng lolo niya ang pagmana niya ng Hojo Group, ang kumpanya ng pamilya nila. Dahil dito, tinanong ni Shisei, ano ba talaga ang gusto mo? Makuha ang kumpanya o mabuhay ng malaya at payapa? Sumagot si Saito, pareho, kung posible. Ngunit sinabi ni Shisei, hindi yun pwede. Pero pwede mo naman itong tanggihan at mabubuhay ka pa rin kahit mamulot ng basura. Hindi mo naman talaga kailangan ang kumpanya. Pero dahil pangarap mo, kakailanganin mong makuha ito. Idinagdag pa ni Shisei, kahit anong piliin mong daan, sasama ako at susuporta sa'yo. Kinabukasan, nilapitan ni Saito si Akane, ngunit tinarayan lang siya nito. Pagkalipas ng 3 araw, dumating na ang nakatakdang araw para magdesisyon ang dalawa tungkol sa pagpapakasal. Tinanong sila ng lolo ni Saito, nakapagdesisyon na ba kayo? Kumpiyansang sumagot ang dalawa ng oo. Tinanong sila kung ano ang desisyon, at sabay nilang sinabi, magpapakasal. Nang marinig ang desisyon ng isa't isa, nagulat ang dalawa. Tinanong ni Saito si Akane, sigurado ka ba sa desisyon mo? Sinagot siya ni Akane, oo. Wala naman akong choice. Papakasalan kita, pero hindi dahil gusto kita. Hindi yon ang dahilan. Dahil sa desisyon ng mga apo nila, tuwang-tuwa ang dalawang matanda. Habang umaalis si Saito, sinabi niya, aasikasuhin ko na lang ang family register at ceremony pagkatapos namin mag-graduate sa high school. Ngunit sumagot ang lolo niya, ano ang sinasabi mo, Saito? Ngayon na kayo ikakasal. Bumili na ako ng bahay para sa inyong dalawa. Halos mabaliw-baliw ang dalawa dahil sa bilis ng mga pangyayari. Kakasabi pa lang nila, tapos biglang bahay agad. Hindi man lang sila nakapagpalit ng uniform. Lalo pa silang nabigla nang sabihin ng lolo ni Saito na nakahanda na ang lahat. At nailipat na rin ang lahat ng gamit nilang dalawa sa bagong bahay na iyon. At napadala na rin ng mga matanda ang lahat ng imbitasyon para sa kasal. Sobrang overwhelmed si Akane, at halos mablangko siya sa kabaliwan ng mga ito. Iniwan na sila, kaya wala na silang choice kundi tumira sa bagong bahay. Pagpasok nila, agad nilock ni Saito ang pinto. Agad namang nag-react si Akane at sinabi, sira ulo ka ba? Ano bang balak mong gawin sa akin? Bakit mo nilock ang pinto? Para hindi ako makatakas? Sumagot naman si Saito, ikaw ang siraulo. Natural na i-lock ang pinto. Gusto mo bang manakawan tayo? Dahil sa simpleng bagay na ito, nag-away na naman sila. Nagalit si Akane at umalis dahil nagtatampo. Ilang oras ang lumipas, habang naglilibot si Akane sa bahay, hindi niya maiwasang humanga sa mga gamit. Napansin siya ni Saito at sinabing, mukhang gandang-ganda ka sa bahay ah. Agad namang nag-react ang pilyang si Akane at nagdadakdak, oo, at mas maganda kung mag-isa lang ako dito. Dahil sa'yo, nasa Syra ang ganda ng bahay. Dahil dito, nag-away na naman ang dalawang baliw. Maya-maya, naglibot sila sa buong bahay at sobrang natuwa dahil napakaganda talaga nito. Ngunit napasigaw si Akane nang makita niya na iisa lang ang higuan sa bahay. Agad tinawagan ni Saito ang lolo niya para itanong, bakit isa lang ang kama dito? Sumagot ang lolo niya, gunggong ka ba? Natural, isa lang ang kama dahil dalawa lang kayo at mag-asawa na kayo. Tumanggi si Akane at sinabing hindi siya papayag, ngunit sagot ng lolo ni Saito, hindi pwede. Kailangan niyo akong sundin, bawal matulog sa ibang parte ng bahay. Diyan lang kayo sa kama at magkatabi dahil mag-asawa kayo. Iyan ang top priority ko. Bago patayin ang telepono, nagsalita pa ang lola ni Akane, good luck sa group work niyo ni Taiki. Napasigaw si Akane, anong group work ang sinasabi mo, lola? Samantala, agad naghanap si Saito ng mga kamera sa bahay dahil naisip niyang baka mino-monitor sila ng lolo niya. Napaisip siya kung paano malalaman ng matanda kung sa ibang lugar siya matutulog. Biglang nagsalita si Akane, gagawin na natin yon. Nagulat si Saito at tinanong, gagawin ng ano? Sumigaw si Akane, baka hindi mo ako tigilan kahit umiyak, mapagod, at malumpo na ako hanggat masaya ka. Baka hindi na ako makapasok bukas dahil sa gagawin mo. Takang-taka si Saito at tinanong, ano bang pinagsasasabi ng siraulong babaeng to?
Sumagot si Akane, ang ibig kong sabihin, yung ginagawa ng lalaki at babae. Ganun ang ginagawa ng mag-asawa. Kanina pa kita nahahalata, patanjin tingin ka sa katawan ko. Agad siyang tinutukan ni Akane ng matulis na lapis at sinabing, hindi kita hahayaan makuha ang gusto mo. Sabay takbo palayo. Ilang oras ang lumipas, abala si Akane sa pag-aayos ng gamit. Inalok siya ni Saito ng tulong, ngunit sinagot siya ng baliw na babae, ayoko. Paraan mo lang yan para makapasok sa kwarto at gumawa ng kung ano-anong bagay sa akin. Dahil dito, hinayaan na lang siya ni Saito. Naghakot na si Akane ng mga gamit, pero habang paakyat siya ng hagdan, nadulas siya at nahulog. Buti na lang nasalo siya ni Saito. Sabay sabi ni Saito, kapag namatay ka bago pa ang kasal natin, baka mapagkamalan akong mamamatay tao. Maya-maya, pinadalhan sila ng pagkain ng lolo ni Saito. Nakita ni Saito na naglalaway si Akane sa pagkain kaya inalok niya ito. Pero naginarte pa rin si Akane at sinabing, hindi ko gagawin yan. Dahil yan ang ginagawa ng mag-asawa. Sumagot si Saito, siraulo ka talaga. Kahit hindi tayo mag-asawa, pwede pa rin tayong kumain ng magkasabay. Pero ang siraulong si Akane ay nagsisigaw pa at sinabing, papakainin mo ko para ako naman ang kakainin mo at magkakaroon tayo ng 100 anak. Kahit ganun, inabot pa rin ni Saito ang pagkain sa kanya. Kinuha naman ito ni Akane pero umalis ng walang imik. Sa sobrang pagod sa kakasagutan nila, pumasok na si Saito sa kwarto para magpahinga. Nagulat siya nang sumunod si Akane at tumabi sa kanya. Sinabi ni Akane na maliit ang kama nila. Kaya sagot ni Saito, oo, at mukhang sinadya ito ng lolo ko. Maya-maya, nagulat si Saito dahil naramdaman niya ang init ng katawan ni Akane, pati na ang amoy ng buhok at balat nito. Naghabol siya ng hininga at sinabing, hindi maganda ito, habang pinagpapawisan. Binalaan siya ni Akane, pag may ginawa kang kakaiba, magagalit ulit ako. Sige ka, huwag mong gagawin yun kasi hindi ko pa nagagawa yun, at natatakot ako. Sumagot si Saito, oo, alam ko. Ako din naman. Sagot ni Akane, ayos naman pala eh. Edi okay na tayo siguro? Habang malapit ng makatulog, nagtanungan ang dalawa kung bakit sila pumayag magpakasal. Ayaw sabihin ni Akane ang dahilan at sinabing gagawin niya ang lahat para sa pangarap niya. Anong pangarap yun? Tanong ni Saito. Pero tumangging sumagot si Akane. Kaya tinanong na lang ni Saito, paano kung ang kailangan nating gawin ay magkaanak? Nagulat si Akane sa tanong at agad na nagsisigaw. Dahil dito, aksidenteng nasalat ni Saito ang puwet ni Akane. Ang lambot, sabi ni Saito. Nagalit si Akane, namula, at nahiya. Sinabi ni Saito na siya ang may kasalanan dahil malikot siya. Sa mga nangyaring ito, magdamag nag-away at nagtalo ang dalawa. Kinabukasan, binalaan siya ni Akane. Kapag ipinagkalat mo ang sitwasyon natin, buburahin kita sa mundo. Sumagot si Saito, ano ka, mamamatay tao? Sagot ni Akane, ako ang mamamatay kapag nalaman ng buong eskwelahan ang sitwasyon natin. Sumigaw si Saito, ganun mo ba kaayaw sa akin? Huwag kang mag-alala, ayoko rin malaman ng iba ang tungkol dito, kaya hindi ko to ipagkakalat, sabi ni Saito. Nagpumilit si Akane, siguraduhin mo. Ayokong masira ang buhay ko dahil sayo. Oo na, huwag kang mag-alala, sagot ni Saito. Sa wakas, tila nagkasundo na ang dalawa. Pero hindi pala. Biglang nagsisigaw na naman si Akane, tawagan mo ako sa cellphone at huwag mong papatayin ang tawag. Gusto kong mamonitor ang bawat salita mo. At kapag may narinig akong isang salitang may kinalaman sa kasal, pasasabugin ko ang buong eskwelahan. Ganito ang kalagayan ng isang lalaking ikakasal sa babaeng mortal na kaaway niya. Ano kaya ang hinaharap ng dalawang ito? Magkakaroon kaya sila ng pag-unlad sa kanilang relasyon? Magkakagusto kaya sila sa isa't isa? Comment, Akane, kung gusto mo ng part 2. At dito na nagtatapos ang video. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.